Nasa live yata yun. Nakita kong kwan eh. Nagpakita kay Madriaga. Maghanda si Sara. Attorney Matibag. Ito to. Ilang minutes to? 23. Bilisan lang natin to. Gawin natin 15 minutes. I really feel like things are gonna be different this time. I'm willing to forgive you after everything you've done. Gawin natin 15 minutes. Speed. Fast forward. Sige, pasok, attorney. Here we go. Magandang gabi mga kabunyog, mga kababayan. Welcome po sa isang ng episode ng ating gabi-gabing talakayan. Itong mga kabunyog, bagong development ngayon. Sunod-sunod talaga ang mga development ngayon. Oh. Ang development ngayon, pinalitan ang director ng NBI, yung hepe ng NBI. Si NBI Director Attorney Magno, pinalitan ni Attorney Milvin Matibag. Mga kabunyog, mga kababayan, ngayon lang yan nabalita. Pinalitan. Matapos magdeklara si Sara Duterte, Tapos may impeachment si Sara. Ito mga kabunyog, nagpalit ng hepe ang NBI. Ano kayang dahilan? Kayo na ang humusga. Sino ang ipinalit? Ang ipinalit ay dating official ng gabinete ni Duterte. Hindi ito mababang official lang ni Duterte, CABSEC ito. Cabinet Secretary. Dating Cabinet Secretary, CABSEC, o Secretary to the Cabinet. Miyembro ng gabinete ni Duterte, itong si Attorney Milvin Matibag. Kaya hindi simple ito, mga kabunyog. Cabinet member ni Duterte noon, at saka siya ang secretary ng gabinete noon, CABSEC. Siya rin ang Deputy Secretary General ng PDP Laban. Yun. Kaya dating Deputy Secretary General ng PDP Laban panahon ni Duterte. Ganyan ang hindi pala Deputy, Secretary General mismo. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya medyo mabigat itong ipinalit na NBI. Ayan ano ko sa inyo. Tingnan nyo yung caption sa baba. Watch. Attorney Milvin Matibag, former Cabinet Secretary of ex-President Rodrigo Duterte and former PDP Laban Secretary General. Ganyan. Matindi ito. Hindi ito simple lang na official nung panahon ni Duterte. Mga kabunyog, mga kababayan. Medyo ito dating Cabinet Secretary ni dating President Rodrigo Duterte at dating Secretary General ng PDP Laban. Shout out Kabunyog Crispin Mendoza. Kumusta kayo dyan sa Milan, Italy? Kaya medyo mabigat ito. Alam naman natin ang trabaho ng NBI. Investigation. Investigation. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, medyo mabigat itong ipinalit kay Attorney Angelito Magno. Dating tao ng Duterte, alam ang kasikot-sikot ng Duterte, at matindi ang banat nito kay Sara. Tingnan nyo yan, Interview ng bilyonaryo. Anong sabi niya dyan? Sabi ni Matibag, VP Sara is a bratinela. Tingnan nyo, sabi ni Matibag, VP Sara is a bratinela because she had her way during the term of FPRRD. Medyo magiging talaga ito kay Sara Duterte. Sakit sa ulo. Maraming alam ito sa mga operasyon ni Duterte sa politika. Sa politika kasi Secretary General siya ng PDP Laban. At dati siyang Secretary ng Cabinet, CABSEC, former Cabinet Secretary. Kaya maraming alam ito, maraming alam. Tapos ang posisyon mo ngayon, NBI Director, ikaw yung pinaka-hepe ng NBI. Kaya yung mga iimbestigahan diyan, mga kabunyog, siguro doon sa mga isinampang kaso kay Sara Duterte, pwedeng imbestigahan ng NBI 'yon. Pwedeng imbestigahan 'yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito? Tsaka kita nyo naman, ang sabi niya, VP Sara is a bratinela. Actually, pinanood ko yung interview na yan. Grabe yung bira niya kay Sara niya. Sabi niya si Sara Duterte, bratinela yan. Ano yan? Brat. Brat. Spoiled. Kahit nga daw si Digong noon, hindi daw makontrol yan. Sabi ni Attorney Milvin Matibag. Ngayon, itong si Milvin Matibag, katatalaga lang. Hindi pa nanunumpa pero in-announce na ni Yussi Claire Castro kanina. In-announce na. Sinabi na ni Yussi Claire Castro,
na papalitan na, kumpirmado na, papalitan si NBI Director Angelito Magno. Kung papalit nga ay itong si Attorney Melvin Matibag. Ano ang kontrobersyal kay Attorney Melvin Matibag? Dating tao ng Duterte, hindi simpleng tao. Cabinet Secretary, CABSEC, at Secretary General ng PDP Laban. Kaya maraming alam ito. Kaya kung si Sara Duterte ay nagdeklara ng tatakbong presidente, hahanapan ng mga buta si Sara Duterte, lalo na tungkol sa kanyang impeachment, yang tungkol sa mga kasong isinampa sa kanya sa ombudsman, magagamit ang NBI dyan. Makakatulong ang NBI dyan na imbestigahan. Kasi ang problema kasi ng ombudsman, wala namang investigating arm ang ombudsman eh. Ang DOJ mayroon, itong NBI. Pero kung ang hepe naman ng NBI mahina at hindi alam kung anong iimbestigahan, mahihirapan. Pero itong si Melvin Matibag, alam niya ang mga galaw ng Duterte. Alam niya ang likaw ng bituka ng mga Duterte, pati si Sara. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, kumbaga parang sabay na sabay, Pagdeklara ni Sara Duterte na tatakbo siya, sinampahan kaagad nila Congressman Benny Abante ng 4th impeachment complaint kahapon. Tapos ngayon naman, may bagong NBI director. Ang ipinalit na NBI director, tao dati ng Duterte. Maraming alam. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ano na to? Kumbaga talagang bakbakan na ito. Kung mapapansin natin, parang nakaposisyon na yung mga tao ng administrasyon. Nakaposisyon na para sa laban. Yung mga hahanapan ng yung mga butas ng Duterte, alam na alam nito ni Matibag kung saan magsisimula at kung saan patungo ang investigasyon. Kaya yan mga kabunyog, mga, di ba sabi ko, mayroon akong vlog sabi ko, ngayon dahil nagdeklara na si Sara, tinira niya ng todo si PBBM, re-risk back si PBBM sigurado. Alangan namang hindi siya re-risk back diyan, binanatan siya ni Sara. Gagawin ng lahat ng administrasyon, including makipag-alyansa sa Pinklawan sa tingin ko. Sa February 21 magkikita si Lenny at saka si PBBM. At hindi lang 'yan. Itong si Attorney Melvin Matibag, politiko rin 'to eh. Magaling ito sa politika kasi dati siyang Secretary General ng PDP Laban. Paano nila inagaw yung PDP Laban galing kay Coco Pimentel saka kay Manny Pacquiao? Itong sila Matibag ang nagmaniobra niyan. Sila nila Cusi. Sila Alfonso Cusi. Nang Secretary General ito ng PDP Laban, sila yung nagmaniobra nun. Can't trust your AI results? Let Borium sift through 100. Ngayon, alam nito ni Matibag ang galawan sa politika. Bakit? Unang-una, Secretary General siya dati ng PDP Laban ni Duterte. Pangalawa, ang asawa niya, congresswoman ngayon sa Laguna. Shout out Maricel. Ang asawa niya ay congresswoman sa 1st District ng Laguna. Kaya itong inilagay na ito, na director ng NBI, alam ang laro ng politika. Alam niya ang laro sa politika, mga kabunyog, mga kababayan. Bakit alam niya? Unang-una, galing siya kay Duterte, siya ang Secretary General ng PDP Laban. Pangalawa, ang asawa niya, congresswoman ng 1st District ng Laguna. Sino kaya ang nag-decide ng laban na yan sa Laguna? Siyempre siya. Kasi Secretary General siya ng PDP Laban, alam niya ang laro sa politika. Tapos hawak mo pa ngayon ang NBI. Hawak mo pang NBI. Kung baga nakikita niyo kung ano ang dito, malinaw, nakaposisyon sa labanan sa politika ito. Nakaposisyon ito sa labanan sa politika. Ilalagay ba yan si Attorney Melvin Matibag diyan? Kung walang silbi yan sa politika, ibig sabihin, walang relasyon sa labanan sa politika yung paglagay sa kanya diyan. Mga kabunyog, mga kababayan, sa tingin ko lang kasi kung ang purpose lang ng NBI director, walang politika, talagang investigation, ay di magpipili ng NBI director na professional, walang involvement sa politika. Ito hindi. Malinaw ang record ni Matibag, ang kalakasan ni Matibag ay politika. Dati kang cabinet secretary ni Duterte. Dati kang secretary general ng PDP Laban. Ang asawa mo, congresswoman ng 1st District ng Laguna. Malamang nga, ang politiko dyan, hindi naman yung asawa niya kundi siya Tinaktize niya lang yan. Ibig sabihin, diniskartehan niya. Kaya dito mga kabunyog, mga kababayan,
magagamit ito ng Administrasyong Marcos sa eleksyon sa presidente sa 2028. Ha? Sa tingin ko lang, pwede ka namang mag-appoint ng director ng NBI na walang background sa politika, parang professional. Ibig sabihin, ang NBI bilang professional ng investigation agency. Pero ito hindi. Ang linagay sa NBI ay isang abogado. Ano naman talaga 'yon? Pang director ng NBI maganda abogado. Pero hindi simpleng abogado. Abogado na marunong sa politika. Secretary General ng PDP Laban ni Duterte at ang asawa ay congresswoman ng Laguna. Ibig sabihin, magaling siyang dumiskarte sa politika. Alam niya yan. Iyan ang kailangan ng administrasyon. Kailangan manalo ang kandidato, kailangan matalo si Sara Duterte sa 2028. Yan, kailangan dyan maimbestigahan ang mga baho ni Sara Duterte. Kumbaga, okay mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? Ayan tingnan nyo. Ang sabi niya ni Matibag, VP Sara is Bratinela. Tapos ito rin yung nagkaso kay Harry Roque ng disbarment. Kaya nga galit si Harry Roque dito kay Atty. Melvin Matibag. Sabi ni Atty. Harry Roque, nag-vlog kanina, alam ko na yan. Kaya yan ginawang NBI kasi reward yan sa kanya kasi kinasuhan ako ng disbarment. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, medyo hindi naman sa pag-ano, pero makikita mo makikita mo kaagad Makikita mo kaagad. Siyempre yan? Sabi ni Victoria Lalangan, very professional. Okay, very professional. Pero marami pa naman pwedeng ilagay sa NBI na very professional pero hindi politika. Ibig sabihin, walang background sa politika. Pero ito, may background sa politika Secretary General ng PDP Laban, ang asawa ay congresswoman ng Laguna. Tiningnan ko yung background ng asawa nito, mukhang mas ito pa si Matibag ang nagdidiskarte ng sa asawa niya. Ibig sabihin, yung paano mananalo, paano nanalo yung asawa niya, yung mga alliances. So, ito, malamang nakaposisyon ito para sa eleksyon sa 2028. So, siguro si Angelito Magno, yung pinalitan nito ay masyadong mabait, Kumbaga, bilang NBI director, si Angelito Magno magaling, pero sa mga usapin lang na investigasyon ng mga krimen. Pero pagtungkol sa investigasyon sa mga usapin sa politika, paano magagamit ang NBI sa politika, ito si Melvin Matibag. Ano ito, mga kabunyog? Magaling sa politika kasi Secretary General ka ng PDP Laban hindi kaya baka naman kakampi pa din ng DDS. Medyo medyo may mga pagpapakita na hindi na siya kagrupo ng Duterte. Ang una, kinasuhan niya si Harry Roque, disbarment. Pangalawa, tingnan niyo yung interview na yan. Ini-interview siya dyan, tinitira niya si Sara. Hindi pa siya niyan NBI ngayon pa lang naman inanunsyo Yan Atty. Melvin Matibag. Sabi ni Matibag, VP Sara is a Bratinela because she had her way during the term of FPRRD. Actually, pinanood ko yung interview na yan. Grabe ang mga grabe ang mga paglantad niya kay pag in-expose niya si Sara diyan. Sabi niya, yan si Sara, talagang Bratinela yan. Kahit si FPRRD hindi yan nakokontrol. Si Sara Duterte umano ang nagmaniobra noon para matanggal si dating Speaker Alvarez. Si Bibot Alvarez. Nagsama daw si nagsama si Gloria Arroyo at saka si Sara. Yan sabi ni Melvin Matibag. Kaya sabi ni Atty. Melvin Matibag, yan si Sara, Bratinela yan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan yung ngayon. Parang ang nangyayari, kung naghahanda na sila Sara Duterte para sa eleksyon sa 2028, mukhang ang administrasyon naghahanda na rin. Naghahanda na. When you have the perfect response in your head, but your fingers Narangan just tayo ni can't attorney. keep up. We've all Patapos been na to typing, deleting. Kumbaga, pinuposisyon na rin nila yung mga tao na makakatulong sa pwersa ng administrasyon sa 2028. Siyempre, kung may mga kakandidatong presidente, vice presidente, iimbestigahan mo ano bang mga record niya. Sige, hanapan niyo ng record yan. Kailangan natin yan. Yan ang trabaho ng NBI. Mga kabunyog, mga kababayan. Siyempre, political appointee yan. Hindi maglalagay yan si PBBM nang sa tingin niya may ipapagawa yan diyan. Halimbawa, investigasyon dun sa mga kinaso kay Sara sa ombudsman. Pwedeng parang katulad din yan ni di ba? Katulad din yan ni nakita niyo naman si Buying.
Si Ombudsman Buying, inilagay sa Ombudsman. Tingnan nyo ngayon, matindi. Dire-diretso. Ito naman, inilagay sa NBI. Imbestigahan mo yan, imbestigahan mo ito. Kumbaga nakaposisyon yung mga yung mga inaasahan ng administrasyon. Ito, matindi to. Positioning. Positioning na ito. Tama ka, Mincho Yamamoto. Maagang positioning na ito. Kaya siguro namumonitor ito nila Sara Duterte. Alam yan nila Sara. Inilagayan niya si Atty. Melvin Matibag sa NBI. Hindi naman hindi ito simpleng director kasi dating cabinet secretary ni Digong, dating secretary general ng PLP naman. Kaya bantayan na ito ngayon. Patay nito sila Sara Duterte, lagot. Malamang pati yung mga malamang alam nito yung mga lahat ng pasikot-sikot sa Davao, kila Pulong, kila Baste, malamang alam nito eh. Malamang alam nito. Kaya yung yabang ngayon ni Pulong, nag-release ng statement si Pulong laban kay Benny Abante. Sigurado re-request si Benny Abante. Imbestigahan mo nga NBI. Imbestigahan nyo yung mga flood control projects ni Pulong Duterte. 'Di ba? Napanood nyo yung ngayon. Binira ni Pulong si Congressman Benny Abante dahil si Congressman Benny Abante ang nag-endorse ng impeachment kay Sara. Sabi ni Pulong Duterte sa statement niya, kalalabas lang. Anong pakialam mo sa 2028? Wala ka namang alam sa 2028. Sabi kay Benny Abante. Ako sa tingin ko pag nabasa ni Benny Abante yon, susulatan ni Benny Abante ang NBI. NBI Director Atty. Melvin Matibag. Please investigate the flood control projects of Congressman Pulong Duterte. Siyempre, papaimbestigahan sa NBI yung 51 billion ni Pulong noong 2019 to 2022. Patay si Pulong niyan. Sino ang mag-iimbestiga? NBI. At alam na alam yan ni Atty. Melvin Matibag dahil Kasama kabisado siya. niya ang Duterte. Dati siyang nagtrabaho dyan. Mga kabuti, Yun mga lang. kabayan. Kaya, kumbaga, sinasabi si PBBM na weak, mahina, pero ang ginagawa niya, nagpuposisyon siya ng mga taong sila ang gagalaw para sa kanya. Si Buying linagay sa Ombudsman. Si John Vic Remulla linagay sa DILG. Ito naman linagay sa NBI. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito? Matindi ito, matindi. Positioning na ito eh. Kumbaga kung sa chess, magaling na yung posisyon ng mo. Mga unang move pa lang, pagdeklara pa lang ni Sara, ito na, nakaposisyon na ngayon. Tama naman yan. Dapat magamit ang makinarya ng gobyerno para hindi manalo si Sara sa 2028. So para magawa mo yan, ilagay mo yung mga tamang tao. Kung yung NBI director dati parang ang hina, may pinapagawa ka, hindi naman nagagawa, baka matalo pa ang kandidato ng administrasyon sa 2028 yan. Manalo si Sara Duterte, di ba? Kaya ito, kailangan yung mga linalagay mo sa pwesto, yung sa tingin mo, pag linagay mo dyan, tatrabaho. Tulad ni Buying. Linagay mo sa Ombudsman. Tingnan nyo ngayon ang ginagawa ni Buying. Sangkatutok. Malaki ang naitutulong ni Buying kay PBBM. Kasi malakas ang loob ni Buying. Hindi natatakot. Ito ganun din sa NBI. Ilinagay ito. Tama si Jan D. Vlog. Counter positioning. Okay? Ayan mga kabunyog, mga kabayan. Magandang araw sa inyong lahat. Salamat, attorney. Thank you. Bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag Alright, thank you. Attorney, no? Nakapaw. Ano sa tingin niyo mga kakabsat kay Matibag? Dating ko yan, kaalyado ng mga Duterte yan. Maraming alam yan. Sa tingin niyo? Pero according sa explanation nga dito na maraming kanyan. Ako po, kaya sakit sa ulo. Lalo na binirabara niya si Sara sa kwan, no? Agoy, naku, mabibisit po tragis, may traitor. Tawagin sila. Pero let's see, Mabsat, alam naman ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman niya ipepwesto dyan si Matibag kung traidorin lang siya ni Matibag. So, let's see, Mabsat. Magtiwala lang tayo kay Pangulong Bongbong Marcos, Mabsat. Alright, magkwan tayo. Ano oras na ba? 12:38. Naka 1 hour, 50 minutes na tayo. Almost 2 hours na. Sige, magkwan tayo. Mag-last topic tayo, Sir Leonardo. Para saktong 2 hours. 2 hours lang muna tayo ngayon. Countdown tayo. Again, guys, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Here we go.